Ngayon, yung iba, dinodoktor pa nila. Diba? Nakapagpakita naman, sabi di ba nga, willing daw siya papakita. Siyempre, doktor na yan, doktorado na yan. Yung mga ninakaw nila sa bayan, wala yan dyan sa SALN. Nandoon yan sa offshore accounts nila, nandoon yan sa mga offshore properties nila, sa ibang mga bansa nila itinago ang pera ng bayan at through, tawag dito, through ng mga bagman nila, nandoon na lahat yan. Imagine mo, nabalitaan ko ang Chief of Staff ni Sandro Marcos na si Yeye, napakayabang daw ngayon. Mercedes or BMW, paano-ano, pabonggang-bongga. Wala, mga uhugin yan dati. Diba? At ang nabalitaan natin, pabalik-balik na lang talaga sila ng abroad sa paglustay sa pera ng bayan. Sabi ko nga sa inyo, even Undersecretary, Chief of Staff, ASEC, even nga yung mga pinakabababang nila dyan pinakabababang tagasunod, even yung mga kaklase ni Lisa Tanas. Diba? Lahat nakapagpatayo ng bahay. Diba? Nakapagpatayo, wala pang isang taon si Bangag, lahat nagpatayuan na ng bayan, mga buwaka ng Genemes. Sabi ni Lupax, busy kasi sa mga cellphone, kaya ayaw lumabas. Oo nga. Imagine mo yung iPhone 17 na yan, no? Ang dami pa lang itong mga kabataan, parang hindi naghihirap. Magkano yung iPhone 17 na yan? Pumipila sila. So it's either yan mga anak ng contractor o yung mga artista talagang may pera na kumikita o anak ng mga magnanakaw. Hindi man lahat. Yung iba dyan, di ba? Nakapila sila dyan, marami silang pera dahil marami silang ninakaw sa kaba ng bayan. Mga anak ng nagtatrabaho sa gobyerno o anak ng mga putatsing na kumabit sa mga taong gobyerno na kumuha ng pera ng bayan na lahat kayo ay naghihirap. Lahat, mga babayan. So itong mga silent challenge na ito, wala din yan. Kasi kahit maglabas din si Kiko Barzaga ng legitimate niyang SALN, kung ang mga, kung itong mga julul, dodoktorin nila and everything, kung ano-ano mga kasinungalingan, wala yan. Mga palangga, wala namang kwenta yung SALN na yan. Hindi nila ilalagay yung ninakaw nila dyan. Di ba mga bida-bidaan ni Trillanes? Lumang tugtugi na ito Trillanes. So nag-file na nga dati yan. Ayan, yung julul na yan. Di ba? Lumang tugtugi na ni Trillanes talawan. Talagang demonyo tong taong ito Kaya darating din talaga ang panahon na talagang aaratayin sila. May balik lahat ng mga ito. But syempre, medyo hindi natin alam kung kailan. Kaya nga sabi ko, you have to do something. Paulit-ulit na lang tayo dito, mga kababayan. Kailangan ninyong manindigan. Okay? Dahil ang mga tulad ni De Lima, ulitin ka natin, mga anti-Marcos, mga nasangkot sa droga, nasangkot sa boto, o ngayon mga ina-awardan pa. Ano to? Pumunta daw si De Lima dito saan to? Ina-awardan ba? Isa sa mga panelist, si Mamamayang Liberal Party, Laila De Lima sa Asian Conference for Political Communication para sa usaping Trump and Marcos return to power. Yan, anti-Marcos to. Ngayon paano-ano ng gagang ito, di ba? Ba't ganyan ang ngipin ni De Lima? Parang si Zoraida. Anyway, itong lumantak ng Sabana, ito paulit-ulit lang, nakita niyo, wala pong progress ang ating bayan. Ang pangyayari ngayon, ang mga balita ngayon, kung hindi gurguran, holdapan, baha, lindol, paulit-ulit na lang, then ito nga yung issue sa flood control. Paano niyo pa paniwalaan to si Trillanes? May naniniwala pa ba si kay Trillanes? Siyempre wala na, di ba? Recently, nasabi dito 3 hours ago, ipapa-auction daw nila yung mga luxury cars na mga Diskaya. Dapat nga yan sunugin Sunugin yan. Dahil gagamitin din naman yan. Yung mga taga-Bureau of Customs na mga kawatan, lahat yun po magnanakaw. Mga kababayan, lahat sila magnanakaw. Ninanakaw na nila, ewan ko sa inyo. Di ba? I just don't know kung kailan nga kayo kikilos. Yung issue puro ganito na lang. Puro lahat pagtatakip dito kay Bangag Jr. Tapos recently itong si Marcos Jr. Anong ginagawa? Puro optics lang. Wala nang ginagawang matino itong taong ito. Puro na pagnanakaw ang ginagawa. Yung embassy ng Consul dumalaw sa ICI. Yes, Maris Ramos. Oo nga. Anong purpose ng anong ginawa doon ng embassy? Bakit nandoon ang personnel ng o official ng embassy? So hindi natin alam bakit nandoon. At yung SCI na yan, wala nang silbi yan, mga kababayan. Walang silbi. Okay?
yung mga dramatization ni Bangag Jr. na para sa bayan, lahat ng mga pangako niya nawala na, mga palangga. Wala na yung mga bahay, yung mga bigas, wala na, puro bukbukin. Lahat ang mga ginagawa nila ay talagang karumal-dumal na ano sa inyo, paparusa. Ewan ko sa inyo. Sabi ko nga, kailan ba kayo kikilos? 'Di ba? Ultimo mga kabataan natin when it comes to education. Lahat na lang ninakaw ng mga hinayupak. Saan na kayo tutungo? Oh, meron daw nahuli 16 kilos na suspected MJ Kush from West Philippine Sea, sabi ng PDEA. Pero ang loob ng Malacanang ayaw hulihin. Nandoon ang supply ni Bangag, 'di ba? Puro forma lang ang PDEA, puro forma lang. Yung mga totoong nagmamanufacture ng mga pulburon, katulad ni, who's that? Mark Anthony Sayarot, di ba? Na na-intercept, na pinilabas natin yung 2023, absuelto sa mga kaso. Kaya hindi ito na itong PDEA, may nahuli, yung alitagtag nga lang, nawala na eh. Di ba? Wala na. Lahat hindi pag sila. Lahat, sabi ko nga, mafia ang gobyernong ito. Ang pinagtatrabahuan lang ni Bangag Jr. ay tirahin ang mga Duterte. Kidnapin. Okay? Ipakidnap ang mga dapat nilang kidnapin, katulad ni PRD, yung 2 bata na minor de edad sa Turkey. At di pa natin alam kung sino pang pinagorgor nila behind the scene. Di ba? Tapos gumagamit ng tao katulad nga ni Trillanes. Kasi gusto nilang kasuhan yan ng mga plunder and everything, kung ano man ang mga pwede lang ikaso, gawa-gawa nila. Kasi nga, napakalakas pa rin ng mga Duterte. Mga allies ng Duterte, napakalakas pa rin. Tignan nyo na lang ang impact doon kay Regal Shocker, di ba? 200,000 ang unsubscribe sa kanya. So nakikita ninyo, di ba? Once na talagang inano ang Pangulong Duterte, kung mag-eleksyon, well, ang PRRD, pagdating ng 2028, talagang matatalo sila ng mga Duterte o ni Inday Sara. Kaya ngayon pa lang, tinatrabaho na talaga nila. At hindi po ito bago, mga kababayan. Sabi ko nga, 2023 pa natin inulat to sa inyo. Itong mga isyong ito. Hindi ito bago. Ngayon, nagsilabasan na lang. Paulit-ulit na lang tayo. Diba? So, wala na talagang patutunguhan ang bayan natin kung kayo ay patuloy na kayo ay patuloy na magpapaka-api dito sa Bangag administration na ito.